Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumipas ang 3 araw na tila 3 taon para kay Mira. Sa bawat sulok ng bulaklak ni nanay ay naroon ang alaala ni Leo, ang kanyang marahang pagtawa habang iniugnay ang mga satin ribbon sa mga palumpo ng bulaklak. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa mga bulaklak na tila may iniwang lihim sa bawat talulot at ang tinig nitong malambing tuwing binibigkas ang kanyang pangalan. Wala man siya sa pisikal na anyo, dama ni Mira ang puwang na iniwan nito sa kanyang puso. Puwang na hindi kayang punan ng kahit anong dami ng sunflower o lavender o kahit na ng malamig na simoy ng umaga. Hindi madali ang tahimik na mga sandali. Sa gabi, siya'y nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto, iniisip kung babalik pa ba si Leo o si Liam. Iniisip kung ang lalaking kanyang minahal ay magpaparamdam pa sa kanya o kung ang mga yakap nitong puno ng pag-aalinlangan ay huli na palang matatandaan. Isang umaga, habang nag-aayos si Mira ng mga delivery para sa simbahan, dumating si Eric, ang matagal ng kaibigan at kaklase niya noon pa man sa elementarya. Bitbit nito ang isang maliit na supot ng pandesal at isang dermos ng kape. Baka hindi ka pa nag-aalmusal, sabi ni Eric habang inilalapag ang mga ito sa mesa. Ngumiti si Mira, ngunit bahagyang pilit ang ngiti nito. Halata sa mata ang kapuyatan at lungkot. Hindi pa nga, salamat, sagot niya habang tinikman ang kape. Tahimik na umupo si Eric sa kaharap na bangko. Ilang saglit silang walang imikan. Sa labas, maaga pa ngunit mainit na ang sikat ng araw. Tila sinusubok silang kumalma kahit mainit ang bawat damdaming kinikimkim. Mira, basag ni Eric sa katahimikan. Narinig ko na. Tungkol kay Leo. Na siya pala ay si Liam Rivas. Tumango si Mira. Oo, at umalis na rin siya. Aalis talaga ang mga kagaya niya. Bahagyang mapait ang tono ni Eric. Hindi sila para sa mga mundo katulad nito. Sa atin. Napatingin si Mira kay Eric. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa ilalim ng tinig ni Eric ay naroon ang sugat na hindi nito kayang itago. Eric, alam mo, hindi ako galit. Hindi ako dapat galit. Napabuntong hininga ito. Pero aaminin ko, masakit. Kasi kahit kailan, hindi mo ako tinignan sa paraang tinignan mo siya. Sa paraang binigyan mo siya ng pagkakataong maging parte ng mundo mo. Tahimik si Mira. Walang salitang sapat para paliwanagan ang isang damdaming hindi niya kailanman pinangako. Ngunit alam niyang hindi siya kailanman naging bulag sa kabutihan ni Eric. Marahil nga lang ang puso ay hindi kailanman nadidiktahan. Samantala, sa mansyon ng mga Rivas sa Maynila, muling isinabak si Liam sa mundong iniwan niya. Nakatayo siya sa loob ng boardroom ng Rivas Corporation. Nakaharap niya ang kanyang ama, si Don Rafael Rivas, mga shareholder ng kumpanya, at si Isabela, na nakasuot ng puting corporate dress na parang kasal na lang ang kulang. Anak, kailangan mong magsalita. Hindi pwedeng puro katahimikan, mariing sabi ni Don Rafael, habang nakatingin sa mga taong naghihintay ng kanyang pahayag. Ngunit si Liam ay nanatiling tahimik. Ang isip niya ay hindi nasa pulong, kundi nasa isang maliit na flower shop sa bayan, sa mga tawa ni Mira, sa amoy ng gumamela at rosas, sa pangarap na minsang binuo sa gitna ng kawalang alaala. Lumapit si Isabela. Liam, kung gugustuhin mo, pwede tayong magsimula muli. Pwedeng kalimutan ang lahat. Pwede kitang mahalin ulit. Ngunit malamig ang tingin ni Liam. Hindi galit, hindi pagkamuhi. Kundi pagod sa pakikibaka sa isang mundo na hindi kailanman naging kanya. Isang buwan akong nabuhay na walang alaala, Isabela, anya. At sa panahong yon, doon ko lang tunay na naramdaman ang kahulugan ng kalayaan. Kalayaan, mariing ulit ni Isabela. O kahibangan? Piliin mo ang gusto mong itawag. Pero sa panahong iyon, doon ko unang naranasan kung anong ibig sabihin ang totoo, at yon ay kay Mira. Habang si Liam ay nagpupumilit magsalita sa isang mundong binubuo ng yaman, pangalan at reputasyon, si Mira naman ay tahimik na nakatingin sa ulan mula sa bintana ng kanyang silid. Tila ba sa bawat patak ng ulan ay bumabalik ang alaala ni Leo,
ang mga mata nito tuwing siya'y tinatanong kung tama ba ang ribbon na napili, ang simpleng ngiti tuwing binibigyan niya ito ng mainit na tinapay. Tila binubura ng ulan ang lahat, pero mas lalo lang lumalalim ang bawat bakas. Mahal ko ba siya dahil naging bahagi siya ng buhay ko? O dahil nakita ko ang sarili ko sa kanya? Tanong ni Mira sa sarili. Pareho. Ang sagot ay pareho. Ngunit isang tinig sa loob niya ang bumubulong, hindi siya para sa iyo. Hindi mo siya kayang ipaglaban. Isa kang simpleng babae. Siya ang tagapagmana. Napapikit si Mira. Pinipilit ang sarili na tanggapin marahil ay tapos na ang kabanatang iyon sa kanyang buhay. Kinabukasan, dumalaw si Mira sa lumang simbahan ng kanilang bayan. Doon siya madalas tumahan kapag may bigat sa dibdib. Doon niya ibinuhos ang mga tanong na hindi masagot ng kahit sinong tao. Panginoon, bulong niya habang nakaluhod sa harap ng altar, kung siya talaga ang para sa akin, sana ibalik mo siya. Pero kung hindi, bigyan mo ako ng lakas na tanggapin. Tahimik ang simbahan. Ngunit sa katahimikang iyon, tila dahan-dahang luminaw ang kanyang damdamin. Hindi siya babae na hahabol sa yaman o apelyido. Pero hindi rin siya babae na magtatago sa takot. Kung babalik si Liam, kailangan niyang piliin si Mira, hindi ang pangalan ng mga Rivas. Sa kabilang dako, hawak ni Liam ang isang business contract. Isang bagong proyekto na iniaalok sa kanya ng board. Ngunit sa halip na pirmahan ito, binuksan niya ang sulat na iniwan niya kay Mira. Mula sa loob ng sobre, binasa niya muli ang kanyang isinulat. Mira, mahal kita. Pero hindi ko kayang sirain ang katahimikan ng buhay mo para lang ipilit ang sarili ko. Hindi ako sigurado kung ang mundo ko ay tatanggapin ang isang kagaya mong simple, payapa at totoo. Babalikan kita kapag kaya ko ng panindigan hindi bilang Liam, kundi bilang Leo, lalaking pinili mong mahalin. Nagmamahal Leo. Habang binabasa niya ito, isang bagay ang malinaw. Hindi niya kayang iwan si Mira ng ganon-ganon lang. Isinara niya ang folder ng kontrata. Tumingala siya sa bintana ng opisina. At sa wakas, alam na niya kung anong hakbang ang kailangang gawin, hindi bilang tagapagmana ng Rivas, kundi bilang lalaking handang lumaban para sa pag-ibig. Sa bawat kilos ng lungsod, tila ba may sinisigaw na lihim. Ang mga gusaling tahimik sa gabi ay saksi sa mga kwentong hindi isinulat sa pahayagan. Sa labas ng Rivas Corporation Building, sumiklab ang mga ilaw ng kamera, tila mga matang hindi pumipikit, sabik na masaksihan ang pagbabalik ng isang Rivas. Liam Rivas, muling nagbabalik at handang yakapin ang trono, bulong ng media. Ngunit sa likod ng mga ngiting isinusuot niya sa harap ng kamera, isang emosyon ang hindi niya kayang taguan, ang damdaming iniwan niya sa isang munting flower shop sa probinsya. Sa penthouse office ng Rivas Corporation, maaga siyang dumating. Kaharap niya ngayon ang realidad, mga kontratang nakalatag, naghihintay ng kanyang pirma. Isang merger na magiging simbolo ng muling pagkakaisa ng dalawang makapangyarihang angkan, ang Rivas at Montenegro, pamilya ni Isabela. Anak, sambit ni Don Rafael habang itinatama ang kanyang salamin, isang pirma lang at maitatama natin ang lahat. Muling maibabalik ang pangalan natin sa tuktok. Tahimik si Liam. Pinagmasdan niya ang ballpen sa mesa, kasabay ng paghugos ng alaala ni Mira sa kanyang isip, ang masayang tawa nito habang nilalagyan ng tubig ang mga bulaklak, ang titig nito tuwing pinipilit niyang buuin ang isang floral arrangement, at ang mga mata nitong punong-puno ng pangunawa kahit sa gitna ng pagkalito. Ang boses ni Mira, malinaw pa ring nananatili sa kanyang pandinig, hindi kita pipilitin. Pero sana, piliin mo kung sino ka hindi kung sino ang gusto nilang maging ikaw. Isinara niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Hinawakan ang ballpen. Ngunit sa huling segundo, ibinaba niya ito. Hindi ko ito pipirmahan, matigas niyang sambit. Nagtinginan ang mga shareholder. Si Don Rafael ay tila na estatwa at si Isabela ay hindi makapaniwala. Liam, mahinang bulong ni Isabela, alam mo bang ano ang isinusuko mo? Tumango siya. Oo, pero mas alam ko kung ano ang tunay kong pinipili. Tinalikuran niya ang silid, iniwan ang mga taong kumakatawan sa mundong dati kanyang tadhana, ngunit ngayon ay parang banyaga na. Samantala sa flower shop. Habang ang lungsod ay abala sa politika ng negosyo, isang payapang umaga ang bumalot sa flower shop. Si Mira ay tahimik na nag-aayos ng mga palumpo ng bulaklak. Maaliwalas ang araw ngunit hindi pa rin malinaw ang kanyang damdamin. Tila ba nasa pagitan pa rin siya ng paglimot at paghihintay.
Biglang dumating ang isang delivery rider. "Miss Mira, may sulat po para sa inyo," sabi ng rider habang iniaabot ang isang liham na nakalagay sa lumang sobre. Walang sender. Walang pangalan. Ngunit sa unang tingin pa lang, alam na ni Mira kung kanino iyon galing. Binasa niya ito ng dahan-dahan, bawat salita ay tila kasabay ng tibok ng kanyang puso. "Mira, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo ng harapan, kaya isinulat ko na lang muna. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong naiintindihan kung gaano mo binago ang buhay ko, hindi lang bilang Leo, kundi bilang Liam din. Sa mundo ko ngayon, lahat ay tungkol sa imahe, kapangyarihan at pera. Pero sa piling mo, natutunan kong maihalaga ang katahimikan, ang bulaklak, at ang simpleng pagkakatitig sa isang taong totoo. Isang beses mo akong tinanong, paano mo malalaman kung mahal mo ang isang tao? Ngayon lang ako sigurado sa sagot, kapag kaya mo siyang bitawan kung iyon ang makabubuti sa kanya. Pero Mira, ayokong bitawan ka. Kaya kung papayag ka babalik ako. Hindi para kunin ka sa mundo mo, kundi para sabay tayong lumaban, dito kung saan tayo nagsimula. Nagmamahal, Liam." Pumipintig ang damdamin ni Mira habang binabasa ang liham. Pilit niyang pinipigil ang luha, ngunit hindi na niya mapigil ang pag-agos nito. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang maniwala. Isang gabing hindi inaasahan. Kinagabihan, dumating ang hindi inaasahang bisita. Si Isabella. Tahimik itong pumasok sa shop, suot ang eleganteng coat na hindi maitatangging mamahalin. Ngunit sa mata ni Mira, tila ba hindi ito si Isabella Montenegro, ang kilalang tagapagmana ng yaman, kundi isang babaeng sugatan sa pakikibaka ng damdamin. "Ikaw si Mira, hindi ba?" tanong ni Isabella. Tumango si Mira. "Oo, ako nga, bakit? Hindi ako narito para makipaglaban o humingi ng tawad. Nandito ako para magpasalamat. Dahil sa'yo, nakita ko kung gaano katagal akong nabuhay sa isang ilusyon." Umupo si Isabella sa tabi ng mga sunflower. Pinagmasdan ang mga ito na parabang ayon lang niya, tunay na nakita ang kagandahan ng isang bagay na hindi ginastusan ng milyon-milyon. "Hindi ko na siya hahadlangan," mahina niyang sabi. "Hindi ko na rin pipilitin ang merger. May mga bagay palang hindi nabibili ng pangalan." Tahimik lang si Mira. Hindi niya inakalang ang babaeng minsang naging banta sa puso niya ay magiging saksi ng kanyang tunay na halaga. Kung pipiliin ka niya, dagdag pa ni Isabella, sana mahalin mo siya hindi lang bilang Leo kundi bilang Liam. Buo, wala nang tinatago. Umalis si Isabella nang walang seremonyas. Iniwan niya ang amoy ng mamahaling pabango at isang katahimikang maihalong respeto. Isang linggo ang lumipas. Abala si Mira sa pag-aayos ng mga rosas para sa isang kasal. Ang bawat bulaklak ay inihahanda niyang may buong atensyon, ngunit ang puso niya ay tila laging naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay, liham, balita, alaala. O baka, ang pagbabalik ng isang taong halos hindi na niya alam kung babalik pa. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng kampanilya sa pintuan. "Mira!" Napalingon siya. Nandoon si Liam, hindi na suot ang mamahaling Amerikana ng Rivas, kundi ang simpleng polo na binili nila sa palengke noon. May dala itong basket na puno ng sunflower, bulaklak na minsang naging simula ng kanilang kwento. "Hindi ko alam kung tatanggapin mo pa ako," mahinang sambit ni Liam. "Pero babalik at babalik ako hanggat hindi mo sinasabi na wala na akong lugar sa puso mo." Tumulo ang luha ni Mira. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, narito na ang lalaking pinili niyang mahalin. Hindi bilang tagapagmana. Hindi bilang lihim. Kundi bilang siya. "Hindi ko kailangang magsalita," sagot niya habang lumalapit. Hinawakan niya ang kamay ni Liam. "Dahil kahit kailan hindi ka na nawala sa puso ko." Tahimik ang gabi sa bayan ni Mira. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, mainit ang titig ni Liam habang magkasabay silang nakaupo sa lumang bangkong kahoy sa harap ng flower shop. Hindi na si Leo ang katabi niya, kundi si Liam Rivas, ang lalaking bumuo sa dalawang magkaibang mundo, ang magulong mundong kanyang pinagmulan at ang tahimik na mundong natagpuan niya sa piling ni Mira. Ang mga ilaw mula sa tindahan ay kumikislap sa salamin at ang amoy ng mga bagong gupit na bulaklak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa kabila ng magandang tanawin, hindi maikakaila ang bigat ng pag-uusap na nakabitin sa pagitan nila. "Bakit ka pa bumalik?" tanong ni Mira, halos pabulong, ngunit baka sa boses niya ang kaba. "Alam mong delikado.
lalo na kung may gustong gamitin ka sa politik at negosyo. Tumitig si Liam sa kanya. Malambot, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Bumalik ako hindi para sa kanila, sagot niya. Bumalik ako para sa'yo. Napayuko si Mira, mahigpit ang hawak sa lailayan ng kanyang palda. Sa mga huling araw na magkasama sila, nabuo sa puso niya ang takot, na baka ang pagbabalik ni Liam ay hindi rin magtatagal, na baka mawala siyang muli. Ngunit sa likod ng matatag na paninindigan ni Liam, may bigat pa ring dala ang kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa rin siya ganap na malaya sa anino ng pangalang Rivas. Lalo na't may mga taong hindi natutuwa sa kanyang pagbalik, mga kasosyo sa negosyo, politiko, at maging ilang miyembro ng sariling pamilya. Kinabukasan, tinawag ni Mira si Liam sa maliit nilang hardin sa likod ng shop. Doon nila unang itinanim ang sunflower, ang simula ng kanilang ugnayan ng pag-ibig na sumibol sa gitna ng payak na buhay at pagkukunwaring siya ay isang simpleng lalaki lamang. Ano ang balak mo ngayon? Tanong ni Mira, habang dahan-dahang nag-aalis ng tuyong dahon sa mga paso. Isusuko ko ang bahagi ko sa kumpanya, sagot ni Liam na puno ng determinasyon. Ayoko nang masangkot sa mga desisyong wala naman akong puso. Gusto kong magsimula ng bagong negosyo, isa na hindi batay sa apelyido ko, kundi sa sarili kong kakayahan. At kung papayag ka, gusto ko sanang gawin yon kasama ka. Huminto sa pagkilos si Mira. Tumingin siya sa lalaki, ang Liam na noon ay itinago sa pangalang Leo, ang lalaking minahal niya kahit sa gitna ng kasinungalingan. Liam, mahal kita, mahina niyang tugon. Pero hindi ko kayang maging dahilan ng pagtalikod mo sa lahat. Paano kung balang araw, pagsisihan mo? Lumapit si Liam, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita kailanman pagsisihan. Tahimik silang nagkatitigan. Isang sandali ng katahimikan na tila pinipigang huwag mapatid ang ugnayang unti-unti na namang binubuo. Ngunit sa susunod na sinabi ni Liam, naroon ang bigat ng desisyong matagal na niyang pinagnilayan. Kailangan ko munang umalis. Napalingon si Mira. Aalis, ulit niya, ramdam ang pagkirot sa dibdib. Pupunta ako sa ibang bansa, paliwanag ni Liam. Para ayusin ang mga legal na dokumento at higit pa roon, para patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Na kaya kong maging Liam, hindi bilang Rivas, hindi bilang Leo, kundi bilang ako. Nanginig ang labi ni Mira. Wala siyang sinabing gihuwag dahil alam niyang tama si Liam. Ngunit hindi rin siya nagsabing sige dahil ayaw niyang maramdaman ang paglayo ng lalaking minahal niya. Lumipas ang mga linggo. Walang tawag. Walang sulat. Walang Liam. Ngunit kahit walang katiyakan, hindi nawala si Liam sa puso ni Mira. Ang pag-ibig ay parang halaman sa hardin, kahit walang ulan, pilit pa ring nabubuhay basta't may araw at hangin. Pinagpatuloy ni Mira ang pagpapatakbo ng flower shop. Ngayon ay mas kilala na sa bayan bilang ibulaklakan ng sikretong bilyonere. Madalas pa ring tanungin siya ng mga customer kung totoo nga bang nagtrabaho roon ang isang Rivas, pero mingitian lang niya ito. Ang katotohanan ay kanya na lamang. Makalipas ang ilang gabi, habang inaayos ni Mira ang mga lumang libro sa estante ng tindahan, may nalaglag na makapal na hardbound book, isang koleksyon ng mga tula na madalas nilang basahin ni Liam noong panahong si Leo pa lamang siya. Pagbukas niya ng libro, may nakita siyang nakasingit na lumang liham sa pagitan ng mga pahina. Kumupas na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Mira, kung binabasa mo ito, malamang matagal na akong nakaalis. Pero gusto kong malaman mong hindi ko piniling lumayo para iwan ka. Pinili kong lumayo para patatagin ang sarili ko, para kung sakaling bumalik ako, wala nang alinlangan sa panig ko o ng sinuman. Kung hindi na ako babalik sana, patawarin mo ako. At sana, kahit minsan, maalala mong minahal kita hindi bilang Leo o bilang Liam, kundi bilang lalaking natutong magmahal dahil sa isang babaeng ang mundo ay puno ng bulaklak. Nagmamahal. Liam. Pinagmasdan ni Mira ang liham at doon niya muling nadama ang lahat ng sakit, lungkot at pag-asa. Hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa si Liam. Ngunit malinaw sa kanya, ang pag-ibig na totoo kahit lumayo ay hindi namamatay. Ika-100 araw mula nang umalis si Liam, isang umaga habang nag-aayos siya ng palumpon ng mga bulaklak para sa isang wedding client, tumigil ang isang delivery truck sa tapat ng shop. Bumaba ang driver, may bitbit na malaking kahon. Para kay Mira Alonzo, sabi nito, inabot ang maliit na papel kasamang resibo. Walang sender. Pagkabukas niya ng kahon, tumambad ang isang paso ng sunflower.
Sa gitna nito, may nakabaon na maliit na plaque na may nakasulat. Pagmamahal ni Liam. Walang pirma. Walang paliwanag. Ngunit alam na ni Mira. Alam niyang bumalik na si Liam. Hindi na bilang nagtatago. Hindi na bilang taong may itinatagong pagkatao. Bumalik siya bilang lalaking handa na sa katotohanan, sa laban at higit sa lahat sa pag-ibig. Muling sumikat ang araw sa maliit na bayang matagal ng tahimik, ngunit naging saksi sa mga damdaming pilit na itinatago at sa mga pangarap na unti-unting nabubuo. Ngayong araw, ang liwanag ay maihatid na panibagong simula, isang simula na kay tagal inantay at ngayoy isinulat ng puso. 3 buwan na mula nang huling nakita ni Mira si Liam. 3 buwang po ng tanong, pangulila at lihim na pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, ipinipikit niya ang mata at inaamoy ang sariwang bulaklak na bagong pitas mula sa hardin. Para bang sa bawat bangon nito'y muling nabubuhay ang alaala ng lalaking nagpaikot sa tahimik niyang mundo. Ngunit kahit ilang liham ang natanggap niya mula sa mga parokyano, kaibigan at tagahanga ng flower shop, wala ni isang nagmula kay Liam. Walang tawag. Walang pahiwatig. Para bang naglaho itong parang bula, kasama ang mga tanong na hindi niya masagot. Hanggang sa araw na ito, mainit ang sikat ng araw ngunit malamig ang hangin mula sa amihan. Sa harap ng bulaklak ni nanay, abala si Mira sa pag-aayos ng mga bagong dating na rosas galing Tagaytay. Suot niya ang kanyang kulay lilang apron na may bordang bulaklak ng pag-ibig. Malapit na ang piyesta ng bayan kaya't dagsa ang mga order, mula sa simpleng baukwet hanggang sa magagarbong floral arrangements para sa munisipyo. Isang puting van ang huminto sa tapat ng shop. Walang kaingay-ingay ngunit nakatawag pansin sa mga dumaraan. Bumukas ang pinto. Mabagal ang hakbang ng lalaking bumaba mula roon, nakasuot ng simpleng puting polo at faded jeans, ngunit dala niya ang presensyang kahirap baliwalain. Si Liam. Halos mapabitaw si Mira sa hawak na sanga ng lavender nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang oras. Ang mga tunog ng bayan, ang huni ng tricycle, ang tawanan ng mga bata, at ang kaluskos ng hangin ay tila naglaho. Walang salita, walang kilos, tanging pagtitig lamang. Liam, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang lalaki. Hindi na iyon ang ngiting puno ng hiwaga, kundi ng isang lalaking buo na ang loob. Mira, tawag niya, habang mabilis na tumakbo palapit sa babae. Nagtagpo ang kanilang mga hakbang. Hindi man sila nagyakapan, sapat na ang pagkakahawak ni Liam sa kamay ni Mira upang mapawi ang lahat ng pangamba. Ang tagal mong nawala, mahinang sabi ni Mira, ngunit mailuha sa kanyang mga mata. Ang tagal kong naghintay ng tamang pagkakataon para bumalik bilang ako, hindi bilang Rivas, kundi bilang Liam na handang ipaglaban ang nararamdaman ko sa'yo. Hinaplos ni Liam ang pisngi ni Mira. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito, hindi sa takot, kundi sa bigat ng mga damdaming matagal nilang itinago. Huwag ka nang umalis, bulong niya. At tumango si Mira, bagaman hindi pa iyon nangangahulugang tapos na ang lahat ng pagsubok. Sa parehong araw, sumugod si Liam sa mansyon ng mga Rivas. Hindi upang muling tanggapin ang yaman o kapangyarihang dati niyang tinakasan, kundi upang ipakita sa lahat na hindi na siya ang dating anak na sunod-sunuran. Anak, bungad ng kanyang ama na nakaupo sa malaking upuan sa veranda. Anong pinagagawa mo? Sa media, sa board, sa pamilya mo, ikaw ang pinag-uusapan. Bumalik ka lang para manira? Hindi ako bumalik para sirain, mahinahong tugon ni Liam. Bumalik ako para ipakita sa inyong lahat na hindi ninyo ako kontrolado. Gusto kong bumuo ng sarili kong buhay, sa sarili kong paraan. Pati ang babae na iyan, tanong ng ama, maihalong panunuya sa tinig. Si Mira ang babaeng tinanggap ako kahit wala akong pangalan, kahit wala akong pera. At sa kanya ko nakita ang halaga ng pagiging totoo. Tahimik ang paligid. Kahit ang inang laging umaasa na magbabalik si Liam sa luho at sa kumpanyang minana ay walang nasabi. Sa unang pagkakataon, si Liam ang may huling salita. Kinabukasan, sa harap mismo ng flower shop, dumating si Isabella. Hindi na nakasuot ng designer na damit, ngunit baka sa kilos ang pagkukunwari niyang mapagkumbaba. Liam, wika niya, pwede pa nating itama ang lahat. Alam mong bagay tayo. Pwede nating pagsabayan ang negosyo at pagmamahalan. Nanatiling tahimik si Liam, pinagmamasdan lamang siya. Hindi na ito tungkol sa pwede pa, Isabella, sagot niya, malamig ngunit hindi bastos. Tapos na tayo. At hindi ko kailangan ng pagmamahal na may kondisyon.
Lumapit si Mira, marahan ngunit may lakas sa mga mata. Kung mahal mo talaga siya, hahayaan mo siyang maging masaya. At ang kasiyahan niya hindi ikaw, wika ni Mira, walang galit sa boses kundi katotohanan. Umiling si Isabela, tila natauhan sa sagot. At lumakad siyang palayo, tahimik at tuluyan ng lumisan. Kinagabihan, habang sabay na nag-aayos ng mga bulaklak si Mira at Liam sa likod ng shop, dumaloy muli ang isang seryosong usapan. Liam, wika ni Mira, habang pinipitas ang tuyong dahon ng sunflower, marami pa ring hindi sigurado sa mundo natin. Hindi madali ang daan na tatahakin natin. Alam ko, sagot ni Liam, pero ikaw ang dahilan kung bakit ko kayang harapin ang kahit ano. Huminto sa kilo si Mira, tumingin sa kanya. Hindi ako aalis, Liam. Hindi na. Kung may dapat tayong harapin, sabay nating haharapin. Hindi mo na kailangan patunayan pa ang sarili mo sa mundo. Sa akin, sapat ka na. Doon, tumulo ang luha sa mata ni Liam. Hindi ng kahinaan, kundi ng pagpapalaya, mula sa bigat ng inaasahan sa kanya bilang isang Rivas, at mula sa takot na hindi siya magiging sapat. Ilang araw makalipas, sa harap ng buong bayan, muling binuksan ang shop. Ngunit ngayong araw, may bagong pangalan ang tindahan. Liam and Mira's Garden. Ang bagong karatula ay gawa sa kahoy na may ukit ng mga sunflower at lavender, mga bulaklak na naging simbolo ng kanilang paglalakbay. Sa isang maliit na seremonya, lumapit si Liam kay Mira habang hawak ang isang maliit na kahon. Mira, sabi niya sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, hindi ko pa kayang mag-alok ng kasal ngayon. Pero gusto kong simulan ang buhay na kasama ka, araw-araw, sa simpleng paraan. Binuksan ni Liam ang kahon, isang pares ng silver sunflower earrings na siya mismo ang nagdisenyo habang nasa ibang bansa. Isuot mo ito, hindi bilang pangako ng kasal, kundi bilang pangako ng paninindigan, na kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Tumango si Mira, tinanggap ang regalo at niyakap si Liam. Sa yakap na iyon, ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa, matatag, payapa at puno ng tiwala. At sa harap ng shop, habang unti-unting bumababa ang araw, hawak kamay nilang hinarap ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na sila isang misteryosong billionaire at isang simpleng flower shop girl. Sila ay dalawang taong nagdesisyong ipaglaban ang isa't isa, sa kabila ng nakaraan, sa harap ng kasalukuyan, at para sa kinabukasang magkasama nilang binubuo. At tulad ng mga bulaklak na kanilang inaalagaan, alam nilang darating ang mga unos, may malalanta, may malalaglag, ngunit sa bawat pagsikat ng araw, may bago na namang usbong na sabay nilang papalakihin. Sa bayan na minsang naging tahimik saksi, ngayon ay may kasaysayang patuloy na isusulat, hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng paninindigan. Makalipas ang ilang buwan mula nang muling magtagpo sina Liam at Mira, unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan at bumukas ang bagong pintuan ng pag-asa. Ang dating tahimik at munting flower shop ay ngayon naging isang maliit na oasis sa gitna ng bayan, puno ng halakhakan, amoy ng sariwang bulaklak, at mga kwento ng pag-ibig. Halos araw-araw ay may tumatangkilik sa Liam and Mira's Garden, hindi lamang para bumili ng mga bulaklak kundi para maramdaman ang katahimikan at inspirasyong dulot ng dalawang taong piniling magmahal sa kabila ng lahat. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, may huling pagsubok pa rin kailangang harapin. Isang hating gabi ng Disyembre, habang naglalakad sa baybayin sina Liam at Mira, dama ang malamig na simoy ng hangin, tila may gustong bitawan si Liam ngunit pilit kinikimkim. Tahimik lamang silang magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang mga alon na dumuduyan sa dalampasigan. Napansin ni Mira ang malalim na buntong hininga ni Liam. Liam, wika niya, marahan ngunit mariin, may bumabagabag ba sa'yo? Sandaling tumigil sa paglalakad si Liam. Tumingin siya sa malayo, sa kadahan-dahang binitiwan ang salita. May mga board member ng Rivas Corporation ginagamit ang pagkawala ko noon bilang dahilan para tanggalin ako bilang tagapagmana, anya, mababa ang tinig. Natahimik si Mira. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Gusto nilang ipasa sa ibang kamag-anak ang pamumuno. Iniisip nila na dahil tumalikod ako noon sa pangalan ko, wala na akong karapatang bumalik. Ngunit bumalik ka, sagot ni Mira habang mariing hinawakan ang kamay ni Liam. At bumalik ka hindi para sa pangalan o yaman, kundi para sa responsibilidad, sa katotohanan at para sa pagmamahal. Ngumiti si Liam. Bahagyang napawi ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na nandyan ka, Mira. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa, sagot ni Mira. Sa bawat laban mo, kasama mo ako.
2 linggo makalipas, sa malawak na silid-pulong ng Rivas Corporation, nagtipon ang mga miyembro ng pamilya, mga investor, abogado, at ilang board members. Naroon rin ang media, bagamat pinanatiling kontrolado ang access. Dumating si Liam ng buong dangal. Hindi siya ang lalaking dating laging nagkukubli sa anino ng kanyang apelyido. Ngayon ay nakatayo siyang tuwid, seryoso, at mapagpakumbaba, ngunit may tapang sa bawat kilos. Sa tabi niya, tahimik ngunit matatag na nakaupo si Mira, na ngayon ay hindi na lamang isang simpleng flower shop girl sa mata ng marami, kundi isang babaeng may sariling paninindigan at dangal. Mr. Rivas, panimula ng isa sa senior board members, ikinalulungkot naming sabihin ito, ngunit base sa mga tala, hindi ka naging bahagi ng operasyon ng kumpanya sa loob ng halos 2 taon. Ang mga desisyong ginawa mo, pagtakas, pagkawala, hindi pagsagot sa mga sulat, lahat ito ay ikinababahala ng shareholders. Tumayo si Liam. Hindi nagmamadali. Hindi nagagalit. Tanging katahimikan ang naging sandata niya. Hindi ko ikinakaila ang mga desisyon ko noon, panimula niya. Oo, tumalikod ako. Ngunit hindi dahil sa kahinaan, tumalikod ako para hanapin kung sino ako, malayo sa pangalan nating Rivas, at malayo sa mga impluwensyang pumipilit sa akin maging ibang tao. Ngunit ngayon, bumalik ako. At dala ko hindi lang ang pangalan ko, kundi ang mas malawak na pananaw at paninindigang kailan hindi ko nakuha habang nakakulong ako sa mundo ninyo. Hinugot ni Liam mula sa maleta ang isang makapal na folder. Narito ang plano kong pagbabagong estratehiya para sa Rivas Corporation. Isang plano na hindi lang magpapatatag sa kumpanya, kundi magbabalik sa sentro ng ating adhikain, ang serbisyong may malasakit, ang negosyo na may puso. Binasahan niya ang mga board ng kanyang Green and Ethical Business Transition Proposal, isang plano para gawing sustainable at socially responsible ang operasyon ng kumpanya. Nakita sa mga mata ng ilan ang pagkamangha. Hindi ko layong kontrolin ang kumpanya. Layunin kong ipaglaban ito, hindi lang para sa mga investor, kundi para sa mga empleyado at sa kinabukasan ng pamilyang ito. Tahimik ang silid matapos magsalita si Liam. Wala ni isa mang umangal. Sa halip, isa-isang tumango ang mga miyembro, at ilang minuto ang lumipas, formal nang inanunsyo ang boto ng board. Nagwagi si Liam. Sa gabi ring iyon, sa likod ng Liam and Mira's garden naganap ang isang payak, ngunit makabuluhang pagtitipon. Ipinagdiwang ng buong bayan hindi lang ang tagumpay ni Liam, kundi ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Mira. May bandang tumutugtog ng soft acoustic, may mga hanging lanterns, at ang paligid ay napuno ng mga sunflower, peonies, at mga rosas na paborito ni Mira. Masaya ang lahat. Masaya rin si Liam, ngunit higit pa roon, payapa siya. Sa gitna ng gabi, habang nasa entablado si Liam para sa isang simpleng pasasalamat, kinuha niya ang mikropono at lumapit kay Mira. Sa lahat ng pinagdaanan natin, panimula niya, isa lang ang natutunan ko, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa laki ng mansyon, sa dami ng yaman o sa kilalang pangalan. Humugot siya ng maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang tunay na yaman ay ang taong nananatili sa'yo, kahit wala kang maipagmamalaki. Kagaya mo, Mira. Lumuhod si Liam sa harap ng lahat. Hindi ko na palalagpasin pa ang pagkakataong ito. Hindi na ako muling mawawala. Mira, maaari bang ikaw ang maging tahanan ko habang buhay? Napatakip ng bibig si Mira, namumungay ang mata sa luha. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa, ngunit isang bagay lang ang sigurado, hindi na kailanman tatalikod sa pagmamahal na ito. Oo, Liam. Oo, sagot niya habang niya yakap ang binata. Makalipas ang ilang buwan, simpleng kasalan ang idinao sa loob mismo ng kanilang hardin. Imbes na ingranding okasyon sa hotel, pinili nilang ipagdiwang ito kasama ang mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Habang binibigkas ang kanilang mga sumpaan, natanaw ni Mira ang matandang babaeng dati niyang tinutulungan sa plaza, ngumingiti mula sa gilid habang hawak ang isang palumpo ng Daisy. Mula sa isang runaway na bilyonaryo at isang babaeng may simpleng pangarap, ngayon ay mag-asawang sabay humaharap sa bukas. Wala na ang takot. Wala na ang tanong. Sa likod ng mga pagsubok, sikreto, at mga desisyong minsang tinakwil ng lipunan, nahanap nila ang isa't isa. Hindi bilang tagapagmana at tindera ng bulaklak, kundi bilang dalawang kaluluwang piniling magmahal sa tamang paraan, sa tamang panahon at sa tamang dahilan. At sa dulo ng lahat, habang sumasayaw sila sa ilalim ng buwan, tanging isang bulong ang narinig sa pagitan nila. Ito ang ating simula. Hindi na tayo kailanman maghihiwalay.
Ang kwento ni Mira at Liam ay patunay na kahit gaano pa kalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang mundo, kayang pagtagpuin ng tunay na pag-ibig ang mga pusong nagmamahalan. Sa bawat araw na magkasama sila, nagsisimula ang isang buhay na puno ng pag-asa, pangarap at walang katapusang pag-ibig. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.